Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po ang Politika All the Way with Jojo A. Ito po yung ating programang nagkikwentuhan lang po tayo about issues of the day and everything that happens in the country. No? Not looking for a solution, but hopefully with all the things and the ideas that we talk about, we come to a resolve. No? Kung paano natin maaayos ang ating buhay-buhay. Okay, riding high tayo ngayon because ang ating guest sa ating programa ngayon ay isang known vlogger. Ayan, vlogger who goes around and makes people's lives, especially our motorcyclists, mga driver natin nagmomotor, ay easier and lighter and mas maganda ang kanilang buhay. No? He is a motorcyclist advocate, an activist, an online community figure. Meron siyang 1.14 YouTube subscribers. No? Second nominee, former congressman of One Rider Party List, former provincial chief of the HPG Laguna, former regional chief HPG Region 4B, independent, quote-unquote, senatorial candidate who garnered 10 million or so votes in the last election, senatorial, senatorial election, no? Almost became one of our senators na malalaman natin kung bakit hindi lumusot in spite of being very much in the surveys from the earlier on, no, sa ating election. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Colonel Kong Bosita. Colonel, Kong, ano ba? Yes, boss. My boss, my friend. Hindi, ikaw ang boss namin dahil boss Sita nga eh. Di ba? Doon ba galing yun? Pero alam mo, Ha? boss, kaya laging ina-address ko na boss or sir or ma'am, very clear naman sa akin, pag public servant ka, mas mataas ang taong bayan. Ay, well, totoo naman yan. And Yes. God bless you for having such a sentiment, no? Kasi for one, ang talaga naman nagpapasweldo sa lahat ng ating mga government officials, even the highest one, even the president, is, ang mga taong bayan, no? Yes. Ang taxpayers' money. Yes, Diba? at pag hindi naintindihan niya ng elected official, either hindi niya alam or ipokrito siya. Simple lang naman eh. Tanggapin natin, public servant tayo. Kung hindi natin kayang magpailalim sa kapangyarihan ng taong bayan, wag na lang tayong kumandidato o lumoklok, umupo sa anumang posisyon ng pamahalaan dahil may conflict. May conflict. Unang-una, dapat tanggapin mo, public servant. That's right. That's precisely the reason why I followed you even before, Kong, no? It's because yung nakita ko iba yung demeanor mo, pati yung pag-handle mo ng situation. There are several instances na nakikita ko, like katulad doon, you were in isang ahensya ng LTO. Nandun ka muna sa kinausap mo muna, anong problema mo ulit? Asa na nga yung papers na hiningi ko sa'yo? Pasok na kayo, and then you were able to resolve it. You resolved it with respect for both parties, no? Yes, boss. Yun ang nakita ko na, sabi ko, okay to. Kasi boss, hindi mo naman kailangan bastusin yung personnel, enforcer, or anybody from the government. Right. Ang tingnan natin, yung problema. Ano ba yung mali? Ano yung dapat itama? Kasi pag naging arrogante, naging bastos ako sa'yo, anong intention ko? Magpasikat o galitin kita? Kaya natutuwa nga ako, boss eh. Matagal ko nang ginagawa ito kahit nung pulis pa ako. Open sa public ang telepono ko. So far, wala namang nagmumura sa akin o nagte-text. And nung last election, yung absentee voting ng police personnel and the armed forces of the Philippines and the media personalities, panalo ako dun eh. So na-prove ko na ang ating kasundaluhan at kapulisan ay sumasang-ayon sa ating advocacy. Well, when you look at it, 10 million votes, ang nabilang, yung ba sinasabi mo? Boss, take note ha. Hindi ko tinatanggap na ang boto ko 10 million lang ha. Modesty aside. Why?
meron pang 17 million overvotes na sinasabi. Eh baka may 3 million o may 4 million ako doon. Kaya hindi ko sinasabi. Hindi naman ako ibig sabihin mayabang o whatever. Pero hindi ko tinatanggap na 10 million votes lang ako. Well, just so, marami rin man akong kilala talaga rin na who are for your advocacy and who voted for you. You know? Yes. Oo. Actually, boss, yung staff mo, yung manakasalubong ko, Sir, paano natalo tayo? Ay, yung pamilya ko, binoto ka. Kami. Sabi ko, sino kaya sinungaling? Kasi kahit saan ako pumunta, ganun ang sinasabi. Even before election, pumunta kami, boss. Luzon, Visayas, Mindanao. Pare-pareho sinasabi nila. Yeah. Sir, umuwi ka na. Huwag ka na magpagod. Iboboto ka namin. Susuportahan ka namin. Kaya, after the election, kampante ako. Hindi, kasi when you look at the numbers, even yung, ano pa lang, the riders group pa lang are all, all for you, You know, so Not medyo, all, kasi siyempre, may nagagalit din. Pero kumbaga, a big percentage of it, Yes, no, yes. is for you and what you stand for, especially sa mga riders. So, kaya nga that's precisely the reason why yung party list nyo, Kong, consistently, merong katulad yan, still in the House of Representatives. Yes, boss. Di ba? So, that alone, plus yung good works mo pa prior to that, umikot na yan So, well, katulad ng sinabi mo nga kanina, it's better in God's time, di ba? God's time is better all the time. Yes, kasi boss, bago ako pumasok sa politika, pinagtiwala natin sa Diyos at sa taong bayan. At naniniwala ko may purpose naman siya. Kaya mapapansin mo, after the election, kahit sinasabi ng taong bayan o ng mga supporters na panalo tayo, hindi naman ako apektado. Walang nabago. Tuloy-tuloy pa rin sa advokasya, pagtulong. Kung ano po yung nakita mo noon, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Pero it's just a ponderable for me, Kong, no? Bakit, sayang yung, hindi talagang it's purposely run independent, hindi ka na nakipag-ugnayan sa mga ibang, the parties at hand, the big parties at hand, no? Yes, kasi boss, nakita ko sa administration, may line-up sila. At sa Duterte side, PDP, may line-up sila. Ako naman, lagi kasi boss, ever since, nung nasa military and police pa ako, talagang ang tinitingnan ko ang boss ko, taong bayan Ang loyalty ko, taong bayan Kaya ako sa puso at isip ko, itinuturing kong partido ko, taong bayan. Taong bayan, ha? Yes, not any party. Sila na lang talaga. Sa bagay, medyo, very safe. You will not owe anybody anything in return, no? As being part of their group. Although, siyempre, kailangan din naman natin ng kagrupo minsan, pero Marunong naman tayo, boss. tumangunang, Tayo naman, boss, hindi makarating sa position na to kung hindi tayo marunong mag-cooperate. Ano tayo team player. Pero there are times na hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang taong bayan, mahal kita as party. Pero kung mali ka, ay medyo pasensya tayo. Mas talagang, yun ang pananaw ko Dapat ang loyalty mo sa taong bayan. So, non-compromising ka ever since, ha? Talagang Yes. foremost yan. At the apex of everything, your mission, your vision, lahat ng yung purpose mo is for taong bayan, no? Yes. Which is actually, ako naman, nakita ko naman yan when we met. And even before pa, I told you naman, I'm a follower of your, yung mga ginagawa Thank sa you, boss. YouTube pa lang. At least may follower ako na magaling. Siyempre, ang pinapalo ko, magagaling din. At ako naman namimili din. Basta kailangan. Alam mo, isa sa mga prominent na even Secretary Sal Panelo, si Sal was very vocal about this, is, well, at least you're talaga truly a man of principle. Dahil isa ka dun sa, isa ka sa hindi pumirma, supposed to be dun sa complaint or impeachment, if you like to, against VP Sara, no? Ang daming, nagulat din ng mga, doon, no? When everyone else wants to, alam mo na, get in the good graces of
the powers that be na sinasabi nila. Ikaw hindi. You chose to be independent-minded and just followed what's in your heart. What triggered you? Anong pinaka driving force mo dyan to not to sign? Boss, alam mo, malaking factor yung kung paano ako pinalaki ng parents ko eh. Yung prinsipyo ba? Kasi anak mahirap ako, lumaki ako sa bahay kubo. Pumasok ako sa military, sa PNP, naging congressman. Eh ako talaga, may prinsipyo ako talaga, boss eh. At hindi ko, ang ano ko talaga, Panginoon lang at taong bayan ang pwedeng gumamit sa akin. At nasubaybayan ko, boss, yung proseso nito, yung investigation. At kung matatandaan mo, nagsimula yan sa sinasabing yung sa pondo, sa confidential funds. Now, ipagpalagay natin, may mali doon sa paggamit ng pondo. Okay? Eh, ang nakikita ko doon, may ibang pamamaraan eh. Na kung saan, kung ang interes ng sino man ay protektahan ang pera ng taong bayan, bakit si Vice President Duterte lamang? Ay meron dyan ang pondo, bilyon-bilyon eh. Gusto ba nilang sabihin na ina-assume nila na itong bilyong-bilyong pondo ng taong bayan ay nagagamit ng iba ng maayos? Ako, hindi naman ako manghuhula, boss. Hindi ako maniniwala. So, my point is, dapat, especially kapag elected official ka, ang titingnan mo yung interes ng taong bayan, hindi yung interes kung saan ka makikinabang. For me, hindi tama eh. Away politika ito. So everything is politics lang. Dapat, ang tingnan, interes ng taong bayan. Kung talagang, sabihin natin may mali, by the way, boss, lilinhawi ko sa ating mga kababayan, nung pulis pa ako, hindi naman ako nakinabang o naging malapit sa Duterte family. Wala. No? Nililinaw ko yan. So going back, ang tinitingnan ko kung tama yon, kahit 10 pages, pepermahan ko eh. Pero alam ko, mali eh. Bakit? Hindi interes ng taong bayan ang tinitingnan dun eh. Kaya hindi ako pumirma. Hindi ako namumulitika. Definitely. Alam ko lang na gusto ko, boss, pag may pinirmahan ako, kaya kong panindigan, kaya kong tayon. Ba't ka pumirma? Ayaw ko yung, hindi ko kaya sagutin eh. Kasi, hindi naman ako makakarating sa Kongreso kung hindi tayo inupo ng taong bayan. Dapat ang loyalty mo sa taong bayan, hindi doon sa ilan lamang. And before na nag-decide ako, ini-expect ko na. Puputulan ako ng pondo. Which, nangyari naman. Nangyari naman. So meaning after nung talagang yung supposed to be allotment mo as congressman, hindi na Ang isa dyan, particular, yung medical assistant fund para sa ating mga kababayan. Ay may mga humihingi ng tulong sa atin. Eh, anong gagawin ko? Kailangan ng suporta doon sa kanilang medical bills. Wala tayong magagawa, sabi ko. Masakit, gusto mong tumulong, di ka makatulong. Kinalisan ka ng pondo. answer tide, O, anong magagawa mo? Hindi ko pinagsisisihan yon. Ang importante sa akin, ang loyalty ko sa taong bayan. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. which will be repaid naman in other means, no? Meron naman tayong unforeseen hands that guide us in everything that we do in life, especially if you do it with love, respect, and integrity on moral high grounds. Eh, hindi naman tayo pababayaan. Ako, I believe in that eh. At saka, boss, so- naniniwala ako doon sa nabasa ko eh. Sabi niya, do your best and God will do the rest. That's correct. Oh, yeah, yun na mismo yun, no? Yung sinasabi mo. Oo. Ano kasi ako, talk show host, kaya hinahabaan ko eh. Okay, Oh, okay. no, let's talk about ngayon yung iyong tawag dito, One Rider Party List is on ano yan eh,
anchored on the motorcyclist. Now, sadly, ito naman, you will agree with me, no? Pagka nakakakita ka ng mga yung mga Pasaway. pasaway, Kamote daw. kamote riders, ganyan, no? Lalapit sa iyo. And alam mo in your kindness and goodness of hearts, no? And even with the technical way of riding, na mali sila. What do you do? How do you handle it? Na para bang kitang-kita mo mali eh. Boss, bago kita sagutin dyan, Oo. gusto ko munang banggitin na yung problema, dapat alam mo ang ugat eh. Okay. Marami ng dekada ang nakalipas eh. Basta may pera ka, magkakalisensya ka. So for me, ito yung mga tinatawag ng ibang pasaway, kamote, walang disiplina. Biktima ito ng mga nagdaang panahon eh, ng dekada, no? At hindi naman riders lang ang may pasaway eh. Pare-pareho lang eh. It so happen lang, boss, sa numbers, mas marami ang riders. And boss, malinaw na malinaw sa riding community, pag mali, hindi ako tumutulong. Walang tumatawag sa amin na may mali, humihingi ng tulong. Wala. Ang humihingi lang ng tulong sa amin, yung nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Yun lang. Walang iba. Pero wala nang iba. Oh, Wala. that's good to know. Siguro may takot din sila, may kaba ang ano nila, itlog nila naandito dahil Hindi, alam nila boss. ano sila, marereprimand din sila. Boss, actually, in general, matatalino ang Pilipino. Alam nila yung pwede at hindi. And especially, madalas nilang madinig, basta tama, kampi-kampi tayo. Naintindihan nila yun eh. So, walang mga lumalapit na mali, hihingi ng tulong. Yes, boss. That's good, that's good. Oo, kasi ang dami ng ano eh. In fact, makikita mo nga, kung di mo, miski sa, nalulungkot ako for this, kasi kaya ako very giving, no? Especially do sa mga, what we call the kamote riders. Very giving ako dyan. May mga kapatid kasi ako na nagmomotor. May mga staff ako nagmomotor, no? Yung akin nga, si Arvin nga yan, may motor. Oh. Kaya nakikita ko na, ito, i-offer ko na lang sa Panginoon Diyos yung nito, para lang, na lang, Yes, boss. So, kaya ako mapagbigay. Pero ang dami talaga eh. Boss, alam mo, ang naging problema talaga dyan, maraming nagkalisensya. Hindi nabigyan ng proper seminar. Why? Boss, sino ba ang gustong mamatay? Wala naman. Tama Imagine, naman. ito Oo, yung truck. oo. Yung rider, pupunta sa unahan. Aabante yung truck, mamamatay siya. Sino bang may gusto? Second, nakakotse ka, boss. Kinat kita. Nasabitan mo ko. Galit ako sa'yo, di ba? Kasi alam ko, tama ako eh. Samantalang kung na-educate mo yan, bago mo binigyan ng lisensya, hindi ganon. So, hindi ko naman tahas ang pinagtatanggol ang mga undisciplined motorists. Motorists ha, hindi riders lang. May problema sa ahensya ng LTO. Even before. And in fairness naman sa LTO ngayon, may nabasa ako, boss, article. Meron silang under investigation na 180 na accredited training school. Why? Na-discover nila, nagbibigay ng certificate, non-appearance to. Non-appearance na. So, imagine, nagbayad, may seminar na, makakakuha na ng lisensya, may training na, makakakuha na ng lisensya. Imagine, gaano kahirap yon. Ngayon, hindi pera ang pinag-uusapan dito sa korupsyon na ito, yung buhay. That's why, kaya nga tayo may advocacy. Alam natin, boss, pag namatay yung tatay or nanay sa isang pamilya, miserable ang buhay na nung That's pamilya. correct. Oo. Kaya mo natutuwa ako dyan. Kasi, kung ang ganda yung iyong pananaw about it, kaya nga ito sa show natin, we talk about things in the hope that, yung iba, may makita natin yung silver linings sa mga problema. So, isa na yan, challenge to LTO also. I agree with you on that, na dapat we should go back to the very core root problem, root Exactly, cause, no? exactly. So, nawawala nga naman yung iba, hindi nila alam, ito dapat ang niyan, yung proper lanes, yung mga small details. Yes, Yan naman ang sinasabi mo, Kong, di ba? Yes. Oo.
Kaya Na kaunting mali lang buhay ang kapalit. oo nga eh. Especially with the riders. Kasi ako, meron akong mga kaibigan na ganyan, kapatid ko, sabi nila, dapat daw, ewan ko lang kung ano to, no? Baka you should also validate this. So, pag merong mga tumatakbo and then magko-cross ka, dapat at least 300 to 400 meters ang ibibigay mong leeway or leverage sa kanya bago siya talagang bago ka mag-cross, miski ikay naka-ano ka na, naka-signal ka na kasi hindi kaya ng mga kababayan nating riders, lalo na medyo mabilis, to instantly brake. Dahil may tendency na hindi katulad ng kotse, tama ba? Oh. Yes, boss. That's why sa seminar po natin, isa sa sinasabi natin, iwasan ang sobrang bilis dahil yung preno walang silbi sa biglang sitwasyon o pagtigil. Oh. Yes, that's why yung binabanggit, boss, ng mga kaibigan mo, relatives and friends mo, education yung pinupuntuhan nila. Oh, yun na nga. Which is yung punto de vista mo na dapat education talaga ang ibibigay Yes, to both boss. riders and proper enforcement ng LTO. Exactly. Oh. Education and enforcement. Why? Education, hindi na bigay. Now, kung na-educate naman, pero hindi marunong sumunod sa batas, ang papasok enforcement. Now, anong problema, boss, sa enforcement? There are personnel from LTO, even district officer, and kahit sa police, simpleng batas hindi alam ipatupad. So, may problema talaga tayo. Education and enforcement. Pero right now, was there that when you were there for at one term already, Kong, no? Ano yung mga nasimulan mo na towards this itong na to? Actually, boss, meron tayong proposed bill. Ito yung Fair Traffic Apprehension Act. At alam natin kasi, Luzon, Visayas, Mindanao, inaabuso ang mga motorista. Hindi lang riders, truck drivers coming from Mindanao and Visayas. Kaya isinusulong po natin to. Unfortunately, doon lang sa dulo ng committee nakarating. Hindi nakarating sa plenary for second reading. And marami. Pag inisa-isa ko, boss, baka kainin. Kasi yung mga proposed bill ko, boss, ibinasi ko sa mga problema na nakita ko. Okay. So ayan first-hand experience, no? Yes. Kong, let's get into the yung brass tacks of issues now, no? Kasi I want to especially national level na rin ang naging level of advocacy mo, no, na and involvement. Itong nangyayaring impeachment na to, what are your thoughts on this? Parang nasagot ko na yan eh. Hindi interes ng taong bayan ang tinitingnan ng iba dyan. Pansariling interes. Away politika. Away politika. Nothing else, nothing more. So these who are advocating this are hindi sila for justice and No. and for truth? No? Kasi kung ang tinitingnan nila para sa interes ng taong bayan, hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ganon. So talagang are you for the dismissal or kasi dalawa na ngayon yung impending. Itong July yata, Kong, if I'm not mistaken, matatapos na supposed to be. They should come to a decision na whether to dismiss or to go on with the impeachment or di ba, sa Senado. Nabanggit mo, boss, dismissal. Yes. Kasi nga, hindi interest ng taong bayan ang direksyon nito eh. Why? Ipagpalagay nga, may paglulusay ng pera. Eh, boss, more than 30 years ako sa government service eh. O let's say, shortcut natin. Na-impeach si BP Sara, nasipa, perpetual disqualification. Kapag nangyari yun, protektado ba yung bilyong-bilyong piso ng taong bayan? No. No. Na-resolve ba? No. So, dapat, wag nating lokohin ng taong bayan. May pambubulag eh. Hindi ako malapit kay Duterte o kay BP Sara. Hindi naman kami nagkasama sa assignment o sa trabaho. Pero yung interest ng taong bayan, boss, ang tinitingnan ko eh. Yun ang interest ng You're taong for the bayan. bigger picture, ah. Yes. Kumbaga, looking at it from this point of view, Kong, sinasabi mo na ito ba
bababa ba ang ano ng gasolina o tataas ba ang antas ng life ng mga tao or something like that. If Kaya it's gusto not, kong linawin sa ating mga kababayan, hindi ako namumulitika. Gusto ko lang, pag pumabor ako sa isang bagay, ang panalo, taong bayan. Hindi yung panalo, yung isang partido. Ano? Kasi kung doon ka sa kapilang partido, makikinabang ka, hindi naman ang taong bayan, wow naman, wag naman ganun. You know, there are rumors now circulate. Actually, not rumors, but there's also already some people, some lawyers na nagpunta sa Supreme Court, no, questioning the ano of COMELEC. Kasi nga, now that I see this, na you are for the taong bayan, if you look at supposed to be the results of the elections, medyo ikaw rin nagulat ka, no? O nagulat tayo lahat. O bakit wala ano nangyayari sa boto mo na ano? Have you been following what's happening yung mga dun sa allegations and yung mga things that are hurled at the COMELEC? Have you been following this? Yes, Com? boss. Ha? And naniniwala ako doon sa argumento ni Attorney Respicio. Oh, okay. Why? May ebidensya eh. Ako, boss, bilang retired police, hindi mo ako mapaniwala sa usapin na walang ebidensya. Bakit ako ay naniniwala sa argumento ni Attorney Respicio? May ebidensya. Ang na-audit, 3.4 version, source code. Then, during the election, ang ginamit, 3.5 version ang ginamit sa vote counting machine. Boss, hindi naman tayo IT expert. Technically, questionable yun eh. Second, may binabanggit si Attorney Respicio na ang COMELEC gumamit ng intermediary server. Hindi naman itinanggi ng COMELEC. Na ibig sabihin, boss, yung boto na binilang sa baba, dadaan muna sa intermediary server na supposedly, diretso dapat sa server ng COMELEC and transparent servers ng NAMPREL. Pero boss, dumadaan sa iba eh. At delay. So, wala akong nakikitang valid justification doon sa parte ng COMELEC. Kaya ako'y sumasaludo dito sa PDP. Nag-file sila ng petition sa Supreme Court. At ako naman, dahil more than 34 years sa service, nakita ko naman ang integrity ng Supreme Court. Kaya yun ang isang binabantayan natin. At maganda yung kanilang intention. Hindi nila sinasabing nadaya sila, kailangang makaupo sila. Hindi yun eh. Ang kanilang intention doon, ma-question itong bagay-bagay na hindi dapat ginawa ng COMELEC. Kaya yung tiwala ng taong bayan, makikita mo at mararamdaman, wala talaga eh. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Pero si Attorney Harold, talagang very vocal eh. Ang, ano, fired up siya every time nagsasalita siya against Alam mo, COMELEC. But boss, he won supposed to be, I think. Alam mo, lagi niya sinasabi ang Reyna Mercedes. Kaya kilala ko rin to si Attorney Harold. alam mo, boss, ang gusto ko kay Attorney Respicio, unang-una, professional siya. At alam niya yung sinasabi niya. Eh, meron kasing magagaling eh, parang basura lang eh. Tumatahimik na lang. Kaya natutuwa ako sa kanya. Actually, At kaya niyang tayuan. Oo. At ang ikinakatuwa ko sa kanya, ang gusto niya ipagtanggol yung karapatan ng taong bayan. Ng bawat Pilipino, yung pagboto ba protektahan. Kaya saludo ko sa kanya. Imagine, kung titingnan mo, yung simple perspective, ay tumakbo naman siya sa lokal na pamahalaan. Magaling naman siya. Mananalo siya. Naproklama siya. Naproklama na talaga. Ay pwedeng manahimik na siya, di ba? Oo, correct. Pero talagang nandun pa rin yung eagerness niya na mai-correct yung mali. The very same server na supposed to be buti na hindi siguro ganun katindi ang ano ni Attorney Harold doon sa hindi siya parang kinabahan yata yung server na Hindi kasi pwede. Hindi kasi pwede. At saka hindi siya pwedeng kasuhan doon eh. Sa mga ginagawa niya. Kasi unang-una, abogado siya. Sinabi niya, may basis. Hindi naman siya pwedeng
ma-personal na hindi iproklama. Oo, oo. Yes, kaya believe ako sa kanya. Pero okay boss. naman, I see him eh. In fact, I think Facebook friend ko rin yata si Attorney Harold. And my kudos to him also. Kasi talagang, on the basis of what you said, pwede naman siyang manahimik na kasi nanalo na siya eh. Di ba? Pinoklama na siya. Pero hindi, he's still pursuing this eh. Tooth and nail. Talagang dire-diretso siya. Hindi niya, ang gusto niya is hindi na maulit kung ano man yung mang nangyari. Pero, ano eh, ako I believe, no, Kong, no, hindi naman sa ano, parang sa local, hindi yata, yung parang national daw ang, ito, naririnig ko sa mga coffee shop lang ito, ha, ang talagang nagkaroon ng ano is the national level, eh. Di ba? Ano eh? Ano mo dyan? May mga probinsya, may mga bayan na nakita ko na naging maayos ang eleksyon. Maayos in the sense na alam ko na itong tumatakbong ito, mapera. And sabi ng mga constituents, hawak niya yung lahat ng councilors, even barangay captains. Pero ang nanalo, Yung kalaban. yung kalaban. Oo. So, makikita mo na pag maayos ang eleksyon, walang makikialam, panalo ang dapat manalo. May kilala din akong probinsya. Oo. Mapipera yung kalaban. Relax na relax sila. Talo. So, in other words, sabi ko, basta walang makialam na masamang elemento, panalo ang dapat manalo. So, sabi ko, may pag-asa pa ang Pilipinas. Pwede pa rin, ha? May pag-asa Okay, pang okay pa rin, ha? Pilipinas. Oo. Dahil matalino ang taong bayan, hindi nabibili. Kasi may mga kilala akong bumili din ng boto, hindi Okay. nanalo. Oh. Gumastos ng malaki, Oh, hindi okay. nanalo. So, yun nga, wala lang masamang elemento na makialam, panalo. Well, on the whole, yun ang totoo. Pagka medyo masama ang intensyon at hindi maganda, siguro binablock din ng Panginoon Diyos, ng Diyos yan. Kaya ako, boss, may nakikita akong pag-asa talaga. Ang kailangan ma-block yung maling ginagawa ng iba. Pero itong nangyari na ito, on the whole, of course, we cannot discount the fact na the next elections is upcoming 2028. What are now the things that you're doing, Kong, na para this time around, itong 2028 na to, magkaroon ng more surety and certainty yung sinusulong natin ngayon na hindi na mangyari ulit in the previous from the previous election. Actually, boss, thankful ako sa nangyari ngayon, election ngayon. Why? Napakabuti ng Panginoon Diyos Bakit? Yung mga nangyari ngayon, na nakita ng experts, nakita ng taong bayan, mahirap nang ulitin yan sa 2028. Fool me once, Di ba? Fool me Kaya twice, ako natutuwa dito kay Atty. Respicio na for me, itong ginawa ni Atty. Respicio, panalo na yung 2028 Kasi hindi na pwedeng gawin nila yan sa 2028. Now, yun naman sa party ko, ako naman, boss, kaya lang pumasok sa politika, sabi ko, hindi naman ako mabubuhay ng 100 years. Hindi naman pwedeng ganito lang ang mangyari na pag may problema yung motorista, nandito si Colonel Busita, ilang taon pa bang ilalagay ko sa mundo? No? Ang kailangan batas, hindi kailangan ng motorista si Colonel Busita. Ang kailangan yung batas na magpoprotekta sa kanila, hindi si Colonel Busita. Yun, boss, kaya ako pumasok sa politika. That's why, nung nangyari itong recent election, okay lang sa akin. Tuloy lang advokasya. Walang nabago. Walang nabago. Okay, before we get into meron tayong IQ dito, internet questions. This is my last inquiry to you, Kong, ha? Yung NCAP, I'm sure you know the NCAP. Are you for it? Do you think it's working? Or do you have any other better alternative to it? Boss, alam mo, kahit nung nasa Congress, nagdebate kami ni Honorable Congressman Gatchalian. Generally, ang NCAP maganda. Kasi kung ikaw ay tiwaling police or enforcer, wala kang engagement do sa motorist. Maganda talaga.
Pero sa panahon natin, hindi pa dapat. Marami pang problema. Traffic signs, road signs, no? Katulad nitong ating traffic light. Walang timer. Imagine, boss, tatakbo ka, walang timer, tapos pagdating mo doon sa bandang dulo, biglang orange. Alanganin na. Hindi ka pwedeng mag-full stop. Aksidente ka. So, para sa akin, trap yan eh. So, maraming problema. And another issue is, kung binentahan kita, boss, ng kotse o ng motorsiklo, taga Mindanao ako, binenta mo kung kani-kanino, napalipat na. So, dahil hindi pa tayo handa, yung violations nitong mga tao na to na gumamit, ako nga habulin ng MMDA. So, kung taga Mindanao ako, anong gagawin ko? Paano ko i-justify yung sarili ko? So, marami pang problema na dapat ma-address. Unfortunately, ang kaya lang nating itulong sa motorista, katulad ko as advocate, wala sa position, sabi ko sa mga kaibigan, sa mga motorista, ang kaya ko lang itulong sa inyo, pagka mali ang nangyari, andito ako. Ano mang oras tumawag kayo. Pero wala ako doon sa power na dating nagagawa ko during the hearing, gisahan. Pag ikaw nasa resource person ka at ginisa ka, make sure na ma-justify mo yung side mo. Yun lang hindi natin magagawa ngayon. But again, hindi po tayo pabor sa NCAP sa ngayon. Sa ngayon. Well, point taken naman. Maganda yung sinabi mo na yan. It's good, but we're not yet ready. You know? Because of some, kumbaga, mga kababayan, yung mga viewers natin, tawag dito, it's good as in the whole, pero siyempre, merong mga detalye na hindi natin nakikita. Katulad niyan, nakita ko yan. Kasi ako, naiisip ko ba, maganda naman itong pero since you put it also that way, merong mga details na hindi natin nakikita, no? Especially, yung mga ganyang pala, no? Again, it all boils down to more time for understanding yung mga more time for tawag dito dialogue para kumbaga mag-synergize yung both the motoristas, especially auto riders, dun sa mga NCAP sa mismong sistema ng NCAP, no? Maganda yung insight ko na yan na nakuha sa iyo, Kong. Okay. Sige, you were going to say? Idagdag ko lang, boss, no? Meron kasing road signs, especially kung probinsyano ka, no? Nag-Google Map ka, nag-Waze ka, no? So, sabi ng kotse, diretso ka, no? Mabubulaga ka, pakanan pala yung nakalagay drawing doon sa road. Anong gagawin mo? No? Probinsyano ka, di ba? So, maraming problema na dapat ayusin. Parang rin din Parang rin yung Kong, yung ito, very vocal ako dito, yung K-12. Parang hindi pa tayo ready, isinaksak sa atin Ako hindi ako naniniwala dyan actually. Alam mo, boss, hindi pa nabanggit mo yung dyan, K-12? Pasensya sa term, medyo minsan yung ko, parang kalokohan lang yun K talaga. Pinahaba. Yes, K, kalokohan. Yung bang, parang pinahaba mo lang, naging pabigat sa taong bayan, especially sa mga parents. Pero wala ka namang in-improve sa education. That's right. In fact, laging tayo behind in most ways than one. We'll come to But anyway, that's another... Pero ngayon ko lang nalaman yung K is kalokohan. Kaya nga 12 daw 12, isang taon yun Isang taon, K-12. Kalokohan ng isang taon. Kalokohan na pahabain ng 12 12 months. Another year. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Dito tayo sa internet questions and comments, Kong, from Edgar Saragosa. Tatak Duterte din si Sir, sayang dumikit doon. Ewan ko kung ano ibig sabihin yan. Okay. Ito, ikaw na ang Ano, boss? Ayan. Ang sabi niya, ni Brother Edgar Saragosa, Tatak Duterte din si Sir, sayang dumikit doon. So ako daw dumikit sa Duterte. Brother, kung didikit ako sa Duterte, di nag-PDP na lang ako. Hindi talaga ako namumulitika. Kung ano yung tama,
ginagawa ko. At kung ano man naging resulta, hindi ko pinagsisisihan. Good, good. Ito, from Onid Somar. Ayan, from Onid Somar. Oh. Panalo ka na sana, Colonel, kaso yung kasama mo si Gutierrez ang may mali. Sumama siya sa Quadcom at tinira ang gustong-gusto ang taong bayan. Walang iba, si PRRD. Kaya nadamay po kayo. Okay lang kung nadamay ako. Kasi karapatan nila yun eh. Ang masakit lamang, yung mali ni Juan, parang sinasabi ng iba, kasalanan na rin ni lahat. Pedro. Dapat po, ang tinitingnan natin, sino ba si Colonel Busita? Makikinabang ba ang taong bayan? Huwag dapat sinisingle out. Maging patas tayo sa lahat. Nagkakasala tayo pagka gano'n. Na yung may kasalanan yung kaibigan mo, kasalanan ko na rin. Wow naman. Wag naman. At ako naman po, and boss, hindi ko ugaling magdikta eh. Bagamat kasama ko si Congressman Gutierrez, abogado siya, matalino siya, magaling siya, hindi ko naman siya pwedeng diktahan. Okay. And again, wala naman tayong pinagsisisihan. Basta yung alam natin tama, panindigan natin. Oh, tama, you are a man on all your own. Ito, hindi ko na mabasa to ko kasi ano siya, parang okay. Pwede mag-file ng electoral protest para bawas ngaw-ngaw. Sino kayo nagngangaw-ngaw? Ako naman hindi, kasi tahimik lang ako eh. Dahil kahit naman magpabale-balentong tayo at mag-protest, mga followers, punta tayo sa COMELEC. Manggulo tayo, mag-rally tayo. Wala namang mangyayari, boss. Mag-iingay lang. Sayang lang. Magkaka-traffic lang pati. At saka, boss, hindi naman tayo ganun kahina na parang inagawan ng candy, ayaw na. Bakit? Habang buhay ba, wala kang candy? Eh, may 2028 pa. That's right. No, konting hintay lang. Pahinga lang ng konti, di ba? Ito, ako na magbabasa nito. Sayang lang. Ay, ito pala. From Emil Galvez, Colonel Busita, ang public servant ng mga motorista. Mabuhay po kayo. Ayan. Salamat. Ito naman, from Alvin de la Cruz Factora. Sayang lang sir, di kayo pinalad sa Senado. Napapanood ko ang mga ginagawang tulong sa mga riders, pati yung na-stranded na foreigner. Yan, sa airport. Mag-ingat po kayo lagi. Sir. Boss, sagutin ko yan. Brother, panalo tayo. Hindi ko alam sa COMELEC kung bakit di tayo naloklok sa Senado. Pero relax ka lang, hindi pa tapos ang laban. Okay. Ito. From Helen Descargar. Yan. Mas magaling pa si Colonel Busita kaysa sa ibang senador. Kahit presidente, kayang-kaya niya. Mas marami siyang matutulungan na mahihirap. Yan. Nabanggit ang presidente, no comment ako dyan. Ano comment ko dyan, ha? Ayaw ko sabing magaling ako. No? Ang puhunan ko lang talaga yun, dedikasyon sa public service. Of course, Congress is a legislative body yan. Yes, boss. Kong, no? Would you consider working for the executive branch? Should you be given meron ka bang okay lang ba sa iyan? Boss. Kasi, it's a very inclusive government. Yan nakikita ko naman. Ayaw ko, Open boss. sila. Basta, Kasi pag umupo ako doon, baka sasabihin mo, pala ito si Busita. Hindi ko kung pa. Kasi maganda sa legislative eh. Why? Yung magagandang batas para sa taong bayan, may isusulong mo. Number 2, yung alam mong mali at magpapahamak sa taong bayan, mahaharang mo. Bigyan kita, boss, ng isang example. Dalawang example. Yung may tatlong congressman, di ko napapangalanan, nagsulong ng batas, mandatory vaccination program of DOH in collaboration with the Department of Education and DILG. Hinarang natin yung boss. Uy, Kasi hindi very trial and error yung kalusugan natin. Pag tututurukan yung mga bata, pag yan ay nadisgrasya, katulad doon sa Denbak siya, kung nasa batas na yan, ano pang gagawin natin? And kabuntot nun yung korupsyon. Ginagawa kasing negosyo ang ibang serbisyo. That's correct, that's So, God is good. Pinaburan tayo ng chairman and ng mga members ng committee. Second, yung panukalang batas, 1-year extension ng retirement age ng PNP. Alam ko, hindi gusto ng personnel yon. Iilan lang ang may gusto. At hinarang po natin yon. Kaya yung nagsasabi na tayo ay sakwan, no. Kung anong tama, yun ang pinapanigan natin. Kaya, boss, going back,
mas gusto ko talaga legislative Okay. kaysa executive. Very Kasi good, sa very good. executive, baka sabihin mo, akala ko, ano to? You serve under the pleasure of the president, kaya you will pleasure him. Yun ang joke lagi doon. Oo. Kong, I will give you your moment to address yung ating viewers, no? Yung prayer and yung request for your personal request for the country. Yes, prayer, boss. prayer for the country, rather. Boss, number one, maraming salamat sa iyo sa opportunity na ibinigay mo sa akin. No? Masaya. At hindi naman ako pupunta kung hindi ko nararamdaman nakakampi ka. No? At sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa milyong-milyong Pilipino na bumoto sa aking pagkandidato bilang senador. Yun po ang patunay na may pag-asa pa tayo dahil si Colonel Busita naman bilang isang ordinaryong kandidato, walang binili, walang binayaran, walang niregalo, walang ipinangako na langit at lupa, pero nakakuha tayo ng more than 10 million votes. Sabi ko po, more than 10 million kasi parang may kulang pa dun eh. No? So maraming salamat po at doon sa mga nag-aalala at nagbibigay ng simpatiya, na napapaiyak, nalulungkot, hindi inaakala na matatalo tayo. Hindi naman po politika ang pipigil sa ating advokasya, kaya tuloy-tuloy pa rin tayo. Habang may lakas, si Colonel Busita, maglilingkod po kami ng aking mga kasama sa RSAP, Rider Safety Advocates of the Philippines, Road Safety Advocates of the Philippines, and by the way, boss, may dinagdag akong advokasya, Real Service Advocates of the Philippines. RSAP lahat yan. Kasi katulad nung tinulungan natin sa airport, hindi naman maganda na sa mata ng publiko na tutulungan ko siya ay ang advokasya ko para sa mga motorista. That's why meron po akong bit-bit na Real Service Advocates of the Philippines. Para Lahat, ano no? man ang complaints against somebody or staff or personnel ng government, nandito po tayo. Hindi tayo mga away. Gusto lamang natin pigilin at supilin yung hindi nagtatrabaho ng tama at nagiging pabigat sa ating mga kababayan. So, boss, maraming salamat. And by the way, salamat doon sa pinangako mong jingle. Ay, ipapadala ko sa iyo. Nung magkita tayo sa office ni Senator Pimentel, pinangako mo sa dami ng, alam mo boss, nung campaign period, rattle na ako eh. Hindi ko na alam gagawin ko. Pero ngayon ko naalala, siguro, kung bakit hindi ako naluklok sa Senado, kasalanan mo. hindi mo na ipadala yung jingle, baka yun ang nagpanalo sa akin. Alam mo ba, may kandidatong councilor, laging talo. Ang ganda ng jingle niya. Sabi niya, sana maawa na po kayo, iboto niyo ako. Baka similar doon yung jingle mo, no? Anyway, siguro kalooban ng Panginoon, 2028 natin magagamit. Magagamit yan, oo. At more memorable. Yes, diba? boss. Oo. Yes, Ayoko boss. naman i-fault yung kung sino mang at fault ka ba, kaya hindi na tayo nagkita noon. Pero naandyan at padadala ko agad sa'yo. Hindi ako, boss, kasi lahat pinagtitiwala ko sa Diyos. Naniniwala ako may dahilan. May dahilan. And I'm very happy and thankful. Thank you very much. Mga kababayan ko, ayan, andyan ang ating Kong, Colonel Busita. Yung kanyang RSAP is for everyone, hindi lang sa rider, but for everything that you may be in need for services, especially yung lahat yan, justice, and ano pa ba, well, economics. Well, ang problema lang ngayon, medyo wala tayong funds talaga allotted for that. No? But I'm sure just the mere presence and the way if makakausap nyo si Colonel si Kong Busita, magkakaroon kayo ng peace of mind that there's someone or a body or an organization that will be able to go the extra mile para po sa inyo lahat. Maraming salamat. Banggitin ko lang, boss. Pahabol ko lang, kapartner natin ng Public Attorney's Office. Ang PAW. Oh, good. Yes, at kapag kailangan yung legal counsel o support from the legal or attorney, lawyers, nandyan yung PAW. Nandyan din naman yung Internal Affairs Service ng PNP. So, hindi naman si Colonel Busita lang ang bida dito sa advokasya namin. Tatlo kami, PAW, IAS, and RSAP. Ay, good. And mabuhay ka, Kong. Thank you, And boss. maraming salamat. Salamat for your time, ha? And Salamat, for your boss. service. Salamat, Mabuhay boss. kayo. Thank you. Politica all the way. Alright, maraming salamat muli. Colonel Kong Busita. Ayan. In recap, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ito po ang ating napag-usapan.
Sabi nga niya ni Kong at Colonel Busita na hindi raw niya natanggap yung 10 million votes dahil alam niya mas marami pa, no? At dapat daw i-call out din ang COMELEC for certain aspects especially in the counting, no? Ng servers, no? So pero in spite of that, tuloy daw po ang serbisyong Pilipino na ginagawa niya para sa ating mga kababayan, no? In all aspects, meron nga po siyang RSAP, real service para po sa lahat ng Pilipino. Yan. At doon naman daw sa mga pasaway na riders, yung mga kamote na tinatawag natin, ito din po daw ay mga biktima ng korupsyon. So maraming ibang mga detalye pa at malalim ang pinag-ugatan, no? So calling on the LTO, ika nga, sabi ni Kong Busita, no? And generally, sabi niya, ang NCAP is good pero hindi pa tayo ready. Marami pang dapat pag-aralan at marami pang dapat i-consider. So again, maraming salamat Colonel Busita for your thoughts and your time. Alam nyo, dito po sa atin, lagi ko sinasabi, wala po tayong personalan, kwentuhan lang po tayo para po ma-resolve natin or magkaroon tayo ng mga ideya at options sa ating mga problema sa bayan. So ito po ang Politika All the Way with Jojo A. Lagi at sa susunod muli, peace and love. Politika all the way.